Hi guys! Welcome to another vlog. So today, share ko lang sa inyo yung freelancing journey ko. Nag-start ako ng freelancing or mag-work from home last pandemic. Ito yung lahat kami na nag-o-office or nagtatrabaho sa halos lahat ng call center. Pinapadala sa amin yung mga equipment sa bahay like yung computer, tapos binibigyan kami ng internet allowance para mag-work from home. So by that time, super convenient naman kasi for a while, medyo nakakatakot bumiyahe dahil nga takot ka mag-uwi ng virus sa bahay. And then during that time as well, parang yun yung time na pumutok talaga yung freelancing industry. Parang ang daming taong nag-work from home na talaga. At ang dami kong nakikita din na nag-freelance na. Luckily, meron ako mga friends na nauna na mag-freelance, so naka-work from home na sila. While I'm working pa din sa call center, pero naka-base sa bahay dahil nga naka-close na yung mga office dahil sa virus or dahil sa pandemic. So by that time, ang ginawa ko, nag-start na rin ako mag-create ng account ko sa Upwork. Naghanap-hanap na rin ako ng client, pero syempre na-inspire ako na mag-earn din ng 6-digit monthly kasi yun yung mga nakikita kong hinahype nila. Luckily, dahil mga friend ko nagsimula na mag-freelance before pa the pandemic, meron na silang existing client and then they recommend me. So, real estate yung niche na in-applyan ko, guys. I have no idea kung anong gagawin. So, I watched YouTube, then with their help, luckily nakapag-work from home ako part-time muna. So, hindi ako nakapag-resign agad kasi nga, mahirap din maghanap ng client, hindi ganun kadali, real talk lang. Kailangan matyaga ka talaga. So, yung client na yon, naging client ko siya for a couple of months and then one day, hindi na maayos yung pasahod until one day, hindi na talaga kami sinahuran. Medyo pangit yung naging una kong experience, pero kasi grateful pa rin ako dahil sa client na yun, nakapag-start ako mag-freelance, na experience ko kung paano ba. So after that, naghanap na ako ng client on my own through Upwork. And then you pay Upwork 20% of your income. Para kang nagbabayad sa Bombay. And it's really true. Kaso kasi, si Upwork, sobrang daming client na naghahanap ng mga virtual assistants or freelancer. And secure ka kasi pag nag-work ka, may contract ka na dapat permahan para sure na sasweldohan ka ng client. So, ayun ang nagsimula and then eventually, kapag malaki na yung income mo, parang may cap si Upwork that the more you earn, bababaan niya yung ibabawas sa sweldo mo. So, right now, I'm paying 10% of my income kay Upwork. So, halos lahat ng clients ko doon ang gagaling. And then, when it comes to the income naman, at first, hindi ako kumita kaagad ng 6-digit. I started at 2.5 USD, more than 100 pesos per hour nung nagsimula ako. And then it's like that for a while. Then I started increasing my rate to $3 hanggang nakatagpo ako ng client na $5 per hour na, which I'm very grateful kasi tumagal sa akin yung client ng more than 1 year. So sa freelance kasi, clients come and go. Para kang walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka lang mag-work. So, fast forward, nung nagamay ko na siya, nag-leave muna ako sa work and then after that, I decided na mag-resign na and go full-time. So, right now, I'm earning 500 pesos per hour. Luckily, nakakita ako ng client na sobrang bait and sales yung account. Yun kasi yung niche ko, guys. I remember, nung nasa call center pa lang ako, kapag ganun yung account na nagbebenta or basta all about sales, sobrang na-hype ko yung sarili ko na natuwang-tuwa ako, motivated ako sobra mag-work. So, ganun yung work ko now. Hindi ako nag-earn ng 6-digit from my salary, but nakakapag-earn ako ng 6-digit, it is because of the incentives on top of my salary. So, right now, $12 per hour na ako, which is really nice. More than 500 pesos per hour kasi magbabawas pa si Upwork ng 10% on top of that. And then I get to earn incentives weekly. It's like $200 or more. Minsan maabot siya ng $300 weekly incentives kasi sales yung account namin. At hindi siya mahirap na sales account, luckily. Kaya ngayon, yung client ko na to sobrang iniingatan ko. So yung mga freelancers, iba-iba ng way to earn 6-digit. Minsan mataas sobra yung rate nila, depende sa niche. Yung iba naman, they have multiple clients to get the 6-digit monthly income. So, nakadepende talaga siya sa inyo. And if you're planning to do freelancing, super worth it. Hindi lang siya madali. But if you're motivated to work from home, to spend more time with your family, and to earn more, do freelancing, guys.